No? Kasi telephone etiquette po yan. Importante yan. Lahat po dapat ng gumagamit ng telepono, alam yun. May nagtanong sa akin, ako naman po sir, tama po ba ang ginawa ko na manghingi ako ng name sa agent at address ng company? Nagagalit po sila sa akin na sinabi ko po yun. I-post daw po ako sa FB. Tapos sabi ko, babayaran ko naman po. Pero yun ang condition ko, ang info nila. Tama po ba yan condition ko, sir? Sana po mapansin. Alright, napakagandang katanungan po nitong ibinigay niyo po sa akin. No? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Medyo pasensya na ho kayo at maingay ho sa labas. No? Linggo ho kasi nasa labas lahat yung mga bata. Nagkakasiyahan po sila. No? Okay, mapunta ho tayo dito sa tanong po ninyo. No? Sabi nyo po, no, nagagalit yung ahente, no, nung hinihingi nyo yung kanyang pangalan tsaka yung kanyang address at ipopost daw po kayo sa FB. Parang bata ko. pagka hindi na ko yung di ba, yung pagka-ayaw niya nung gusto nyo, popost na kayo sa FB. Parang bata, no? Ang kasagutan ko lang ho dito, tama ho yung ginawa ninyo. Wala ho kayong ron, mali doon. No? Kasi ho, karapatan po ninyong malaman kung sino ho yung kausap po ninyo. Eh ho ba? Simple lang ho logic niyan. Okay? May kumatok ho sa bahay po ninyo. Okay? Ayaw ho magpakilala. Kakausapin nyo ho ba? Tsaka papapasukin sa bahay nyo. Di ba po hindi? Oh. Diba? Tsaka ano po yan telephone etiquette po yan. Kailangan po yan. Alam nyo muna kung sino yung kausap po ninyo. Dapat yan pinapakilala nila yung kumpanya, kung sino siya, at kung ano po yung kanyang hangarin. Okay? Ganun lang ho kadali yun. Simple lang ho sagot nun. No? Tsaka ho, ang SEC ho kasi pala, gumawa ho kasi sila ng complaint mechanism. Okay? Ito po is dun sa mga registered online lending platform. Okay? Nag-create po sila nung mga complaint mechanism nila. So ang nakalagay po doon is yung pangalan po ng kumpanya, pangalan po kung sino yung contact person o point person, yung kanilang contact details, tsaka po yung email address nandun po. No? Ilalagay ko po sa description box, no, dyan po sa aking YouTube channel, yung pong link para po malaan ninyo. No? Kasi, kunwari, para ma-check nyo rin na, kasi ayaw nga magpakilala sa inyo, ayaw bigay yung, company name, di ba? At alam nyo naman, o may hint kayo, kasi kayo ang nanghiram, doon sa OLA, so hanapin nyo po doon. No? Nandun ho yung mga pangalan. Ito lang ho, hindi lang ho ako sure kung totoo yung pangalan na inilagay po nila doon. No, tsaka yung contact details. Kasi hindi ko alam kung anong due diligence ang ginawa ng SEC para ma-check yung authenticity nung mga pangalan ng tao tsaka nung number na inilagay or email address. So, kayo na lang po ang mag-dial. Okay, alamin nyo po kung tama ba yung number na ibinigay o tama yung taong ibinigay. Pati ho yung email address. No? Pero gumawa po ng aksyon ng SEC dyan. Yun nga po, gumawa sila ng complaint mechanism. So ano yan, yung listahan number nila, even po yung point person nandoon. Okay? So mabalik po tayo dito, natatawa ko dun sa sinabi na ipopost daw kayo sa FB. So parang bata talaga. Kasi ma-analyze nyo po na wala kasi sa script, kaya nagalit na lang. Diba? So, tama ho yung sinabi. Dun so, naalala nyo ho ba yung nahuli po ng NBI? Di po ba? May mga, yung Chinese national na, na nahuli, tsaka po yung kanilang mga empleyado. No? Sabi nga ho ng mga empleyado is scripted daw po. No? Tapos, yun nga, minamaltrato sila. Or whatever. Kung pagka ganun minamaltrato kayo, layasan nyo na. No? Tsaka kasi ano yan ito lang ho ang ko dyan, ang rason ko dyan. Dayuhan ho yan. No? Kung gusto ho nilang magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas, dapat sundin ho nila yung batas ng Pilipinas. Di po ba? Hindi sasawayin nila. No?
Pagka ganyan na inaapi na kayo, hindi na ho tama yun. Nak ng kamote, wag ho kayong maging martir. Sabi nga ho doon sa ano, sinasaktan na raw ho sila. Di ho ba? Layasan nyo na ho. No? Tsaka, dapat ho yung mga dayuhan na yan sumunod kung ano yung batas dito sa Pilipinas. Kung ayaw ho nila sumunod, doon sila magtayo ng negosyo sa bansa nila. Di ho ba? Hindi ho po pwede na dadayo sila rito, magtatayo ng negosyo, tapos pagka meron ho tayong batas, ayaw nila sundin. Hindi ho tama yun. No? Kaya nga ho ang mga sangay ho ng gobyerno natin, lalo ho ang SEC tsaka National Privacy Commission, is napaka-aggressive po niya mga yan. Lalo-lalo ho ngayon, ang NBI, nako po, nakita nyo, isa lang ho ang tumawag sa kanila. Ni-raid ho yung ano, yung abusadong online lending apps, di po ba? Ganun ho ka-aggressive ngayon ng ano, ang ating NBI, National Bureau of Investigation. Di ho ba? Talaga naman hong ano, ginagawan nila ng ano, ng action. It's just so happen, ano ho bukod ho sa, sabi nila, di umano, wala naman ho sa Pilipinas. Di ho ba? Tapos, yung kanilang mga empleyado work from home. Di ho ba? Kung 100 ho empleyado niyan, 100 bahay ang re-raidin. Abay, napakahirap ho nun. Di ho ba? Ganyan ho, kawalang yaya mga yan, nakita nyo. Tapos yung iba, pagka magpapalit lang ng pangalan. Kaya nga meron na tayong mga registered online lending platforms no? Ito naman ang gagawin po ninyo, no? Pagka kayo manghihiram, no? Unang-una nyo gagawin, no? Bago nyo siya i-download, basahin nyo muna yung reviews. Okay? Basahin nyo muna. Pagka may masama na kayo nakita sa reviews, huwag nyo na i-download. Pangalawa po, i-check nyo yung pangalan nung online lending app. Okay? Tapos hanapin niyo siya dun sa sa registered online lending platforms. Iaan ko rin ilalagay ko rin po dun sa description box. I-click niyo lang para pumaklik po ninyo. No? Checkin niyo rin yung pangalan. Kung wala doon, illegal 'yun. Huwag niyo na hiraman, maaabuso lang kayo. No? Kasi importante na maggumawa kayo ng sariling due diligence, no? Hindi porket dumaan sa feeds nyo, no, na po pwede kayong manghiram, hiraman nyo na Hindi ganun. Kasi kayo din ang maaabuso. Tingnan nyo ang nangyayari dun sa iba, okay? Papahiramin kahit na isang may ID lang, tsaka yung cellphone number ang alam. Yun lang gagawin. Basta yan nakita na may ID kayo, at yung inyong cellphone number is registered po as e-wallet, bibigyan na kayo ng pera ng mga bugok na yan. Hindi man lang alamin kung may trabaho kayo o ano Kasi marami ako nakikita sa comment. Wala daw trabaho pero pinautang sila. Ang nagtatrabaho yung asawa, tapos ang nangutang yung asawa. Di ho ba? Kasi ganito yan Sa lending sa rule of lending, paano makakabayad ang isang individual kung wala trabaho? Or wala man lang pinagkakakitaan, maski remittance man lang. Di po ba? Hindi ho ganun nagwo-work ang lending, financing, tsaka bangko. Kaya nga may credit investigation yan. Kaya may evaluation yan, may verification. Tapos itong mga abusadong online lending apps na to, money in 5 minutes. Meron nga pera in 5 minutes. Kaya lang, in 5 minutes, masakit din ang ulo mo na dyan. Diba? Kasi hindi mo nga alam pinadala na sa yung pera. Hindi mo alam kung gaano kahaba yung termino mo. Hindi mo alam kung kailan ka magsisimula. Hindi mo alam ang interest. Di ba? Tayo gumawa tayo ng due diligence natin. Wag basta-basta tayo manghihiram. Ando na ako, bibigyan talaga kayo ng pera niyan. Kaya lang ang kapalit niya, sakit ng ulo. In 7 days. Biruin nyo, hindi nyo na buong makukuha yung nyo. Pagkalaki-laki na ang kakalta sa inyo. Wala naman ng problema hindi nyo buong makuha Okay? Meron naman doon talagang processing fee or kung ano-ano fee na binabawas dyan. Even banks ginagawa po yan. Okay? Pero yung 50% na lang ang makukuha mo, kalukuhang malaki yun. Nangutang ka pa, sa kanila mo lang din na ibinigay. Di ba? Tapos in 7 days, babayaran mo, tapos pagkalaki-laki pa ng interest. 1% per day. Di 70% yun. Plus yung kinalta sa yung 50, 150%. Anong kamuti itong mga to?
Di ba? Samantalang napakalino po do sa prohibition on unfair debt collection practices, hindi po. Malino na malino po do sa ceiling on interest rate na dapat 15% lang, 1.5 lang po ang effective interest rate. Pangkalahatan na ho yun, ha? Bukod ho yung penalty pag hindi ho kayo nakabayan. Pag sinabi yung effective interest rate ho, kasi yun yung pangkalahatan na po pwedeng i-charge sa'yo na interest. Ngayon, pag hindi ho kayo nakabayad ng sa takdang oras, meron ho kayong recargo or penalty na 5% per month po, ha? Hindi per day, per month. Tapos ang maximum lang ho na po pwede sa inyong singilin is yung dobling halaga nung pinautang po sa inyo. Kung pinautang kayo ng 5,000, hanggang 10,000 lang nila kayo po pwede singilin. Kaya sabihin nyo 1 taon na kayo hindi nakakahulog. Ganun lang, yun ho nakasaad sa sa ceiling on interest rate. Di ba? Nalayo na ho tayo. Nakita nyo. Pero tama ho yung ginawa po ninyo. Hiningi nyo yung pangalan, hiningi nyo yung address. Kasi nga ho, inabuso na kayo eh. Ganito ho na lang, no? May tumawag sa inyo. Okay? Nung tumawag, hindi binigay yung pangalan niya, hindi pinakilala yung kumpanya. Tapos sinabi nyo na, sino ba kayo? At ayaw talaga, ini-insist. Babaan nyo yung telepono. Ganun lang ho kadali yun. No? Kasi telephone etiquette po yan. Importante yan. Lahat po dapat ng gumagamit ng telepono, alam yun. No? Kailangan magpakilala ho kayo. Bakit ka nagbibigay ng information sa kanya? Hindi mo naman siya kilala. Di ba? Ganun lang ho kadali yun. Kaya nga ako gumawa ng ang SEC ng paraan eh. Di ba? Para magkaroon ng ng mekanismo na kung sino yung po pwede mong tawagan pagka may complaint, yun yung tawagan po ninyo. No? Natatawa kasi ko dito dun sa sa post kayo sa FB, no? Wala namang problema yun. Tapos sabi nyo nga ho dito na sabi nyo babayaran nyo pero yun yung binigay nyo condition. Wala naman ng problema kung yun ang condition nyo. Kaya lang hindi ko lang ho alam kung bakit yun yung nyo, kung ano yung intention nyo. Pero most probably ang intention nyo is para makilala nyo sila. At kung malaman nyo yung address, balamang pupuntahan nyo po. Wala naman ng problema, puntahan nyo eh. No? Karapatan nyo yun. Lalo kung naabuso kayo, puntahan nyo sa opisina, wala naman ng problema ron eh. Di ba? Tsaka para alam nyo kung sino yung kinukomplain nyo. Kukomplain nyo, hangin. Di ba? Ganyan ho ang gusto niyang mga yan. Nakita niyo kalimitan niyang mga yan. Hindi nagpapakilala. Kasi takot, duwag. Ganyan yung mga bugok na yan. Magaling mangharas, magaling mambarag, pero sila duwag. Di ba? Okay, I hope nasagot ko po itong katanungan po na ito. No? At sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ko saan na kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.